Ang message po natin today is called Eternity in Our Hearts. Ayan. If you read your Bible, kukunin natin itong message natin today in the book of Ecclesiastes. Ano nga ba sa Tagalog yung Ecclesiastes? Yung mga nagbabasa ng Bible? Mangangaral? Ayan. Okay. So, it's so-called Ecclesiastes because it's one of the book of wisdom, a literature book in the Old Testament. Okay, so doon natin kukunin yung ating message today, and it is written by none other than King Solomon. Yan, kilala natin si Haring Solomon. He is known for his wisdom. He's known for his achievements and wealth. Sabi nga, di ba, siya yung unang-unang Daniel Padilla. Siya yung nagkiklaim na nasa kanya na ang lahat. Amen po ba yun? Yan, para doon sa mga youth, para doon sa mga hindi masyadong youth, alam nyo tong si King Solomon, kilala nyo siya. So again, Ecclesiastes is different from other wisdom literature books of the Old Testament. It is filled with skepticism. Ibig sabihin, itong book na to ng Ecclesiastes, punong-puno ito ng pag-aalinlangan, punong-puno ito ng realization about life. Okay. Minsan ba dumating ka dun sa point na naisip mo, ano nga ba talaga ang life? Diba? Ano ba talagang purpose? Ako ba nilikha lang ako ng Diyos, pampasikip lang? Diba? Pampadami lang ng population? Ano ba talaga ang life? Ayan. So again, itong book na to, according to King Solomon, punong-puno ito ng pag-aalinlangan. Actually, na-describe dito life in terms, kadalasan, darkness and cynical. Para bang pag tinanong kita ngayong umaga, ano ang palagay mo sa buhay mo? Ano yung mas marami? Pagsubok, yung problema o tahimik na buhay? Di ba? Parang gano'n ang buhay. Puno-puno ng pagsubok. Di ba? Bakit gano'n ang buhay? Parang hindi na matahimik. Tumahimik lang ng isang araw, 6 na araw na puro pagsubok. Amen? Pero, church, again, I'm telling you, problem is real. Depression is real. And so is our God. Amen. At alam natin, dahil meron tayong Diyos, He'll help us to get through doon sa mga problema, sa mga pagsubok natin. At alam din natin, in God, there is hope. Huwag niyo pong kakalimutan yan, mga kapatid. Sa Diyos, may pag-asa. Kaya nga, alam niyo po, gusto ko na pumupunta tayo lahat dito sa church. Of course, not only during Sundays. Pumupunta ka dito para mag-worship. Pumupunta ka dito for this kind of fellowship. Gusto ko pumupunta ka sa church dahil alam mo na merong Diyos na nagmamahal sa'yo. At of course, mahal din natin ang Diyos. Pero sabi ko nga, ang hirap kasi ipagyabang ng pag-ibig natin sa Diyos kasi kadalasan yung pag-ibig natin nagfo-fall, di ba? Nag-iiba. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa atin, mga anak niya, hindi nagbabago yun. Kaya talagang pumupunta ka dito dahil alam mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ka pumunta dito dahil takot ka lang sa impyerno. Amen. So given yon. Given yon. Kailangan natin ng tagapagligtas. Gusto tayo makapiling ng Diyos throughout eternity. Kaya so we need a Savior, none other than our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya ka nandito. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito dahil alam mo na mahal ka ng Diyos. Amen? Yun ang dahilan kaya ka nandito. Hindi ka nandito dahil, pag nakakatakot, baka maimpyerno ako. Na kay Lord ka na, maniwala ka sa akin. Gusto ka makapiling ng Diyos forever, in eternity. Ayun, kaya nandito ka because you are grateful. Amen ba yun? So again, Ecclesiastes contains several key ideas about the wisdom and wealth na meron si Solomon. Pero, church, sabi nga natin, itong book na to, pag binasa mo,
punong-puno siya ng pag-aalinlangan. Punong-puno siya ng realization about life. Kaya pag binasa mo ang book of Ecclesiastes, immediately you will notice the words of Solomon in chapter 1, verse 1. Tingnan mo sumulat siya, panimulang statement niya, ang sabi niya, meaningless. Well, meaningless, ibig sabihin, again, let us read, church. Ecclesiastes chapter 1, verses 1 and 2. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem, si Solomon. Sabi niya po dito in verse 2, meaningless. Meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Only in one chapter, only in one verse, 4 na beses niyang inulit yung meaningless. Napansin nyo? Paulit-ulit niya na binanggit yung word na meaningless. Meaningless is used repeatedly. It means empty or futile. Di ba? Again, balikan natin ang background ni King Solomon. Sabi niya nga, di ba, siya yung nagsabi na, I have everything na pwedeng magkaroon ng tao. Well, of course, during his time. Sabihin, wala naman siyang iPhone noon, pastor eh. Di ba? Pero during his time, nasa kanya ang lahat. So, pero bakit sabi niya, ba't ganun ang life? Meaningless. Empty. Para bang nagkaroon ulit ng realization sa atin nyo in chapter 1, verses 1 and 2, again, jumping to chapter 12, dito, naulit-ulit yung realization niya. Talagang yun yung nasa mind niya. Sabi dito, remember your Creator. Now, church, take note of the word, remember. Okay? Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Again, repeated na naman itong mga words na to. Kung ipaparaphrase natin itong passage na to, so sabi niya dito, bago mahuli ang lahat. Di ba? Kasi sabi niya dito sa verse 1, sabi niya dito, I find no pleasure in them. So sabi niya, bago mawala o bago mahuli ang lahat, or huwag naman nating antayin na kahit nasa iyo na ang lahat, doon mo palang ma-realize na wala palang kwenta ang lahat. Yun yung ibig niya sabihin doon. Nasa kanya ang lahat, pero pakiramdam niya, kulang. Pakiramdam niya, parang walang kwenta ang lahat. Church, I'll give you something o an illustration. Na-experience mo na ba na-reach mo yung goal mo? Nakuha mo na yung matagal mong gusto. Tapos na-realize mo na wala palang kwenta. Parang may emptiness pa rin, may kulang pa din. Nakaranas na kayo ng ganun? Di ba? Ang tagal mo na siyang pinapangarap nung dumating yun, pero ba't ganun? Parang kulang yung kasiyahan ko, parang kulang pa din. Parang empty, parang meaningless. Di ba? Nagkaroon ka ng brand new house, akala mo yun na yung satisfaction mo. Nagkaroon ka ng bagong sasakyan, akala mo yun na yung kaligayahan mo. Nagkaroon ka ng bagong iPhone 15. 15 pa lang, di ba? O may 16 na. Wala pa. Okay. So, nagkaroon ka ng, kung ano yung mga dreams mo, meron pa ring emptiness. Yun pala, church. Ito yung sinasabi ng Bible. Nag-set ng eternity ang Panginoon in our hearts. Meaning, walang ibang magbibigay ng sense of completeness. Sense of fulfillment or satisfaction in this life. Walang iba but your relationship with the Lord. Totoo po yun. Alam mo, iba yung kaligayahan na na-experience natin kay Lord kaysa dun sa mga material na bagay na nagkakaroon tayo. Kasi nga, yun yung sinasabi ng Bible na nag-set ng eternity sa puso natin ng Panginoon. Walang ibang makakapag-satisfy sa'yo. Walang ibang fulfillment sa'yo. Yung emptiness na yun, yung void na yun sa heart mo, walang makakapuno nun, kundi ang Panginoon lang. Diba?
Well, in Mark chapter 8 verse 36, tunay nga yung sabi nitong scripture na to. Anong mapapala mo kung nasa iyo na ang lahat? Di ba sabi ng Bible, makamtan mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo sa impyerno. Di ba? So, wala talaga sa mga bagay na to yung fulfillment natin. All is but meaningless. Alam niyo po, even the people that have reached the level that they were reaching for nakita nila yung mga, o nakamtan nila yung mga bagay na gusto nila, pero na-realize nila hindi pa rin satisfying. Talagang no one, church, nobody, nothing can satisfy your soul but Jesus. Maniwala po kayo sa akin, iba ang kaligayahan na nasa Panginoon. Especially nararamdaman mo yan pag may problema ka. Ginawa mo na lahat ng paraan, pero nung na-realize mo, nandyan ang banal na spirito na kinoconvict yung heart mo, na-realize mo that there is God who loves you. Alam mo na merong Diyos, nagkakaroon ka ng peace. Even if you are in the midst of that trouble, pero nagkakaroon ka ng peace. Diba? Hindi kaya ng ibang mga bagay yung kapanatagan na binibigay ng Diyos sa puso natin. Other than mga material na bagay or whatever, goals na mga na-reach mo. So, mapapansin mo again, yung opening statement ni King Solomon, meaningless. Another term used is under the sun. Diba? Itong under the sun na to, it means according to this world's system or values. Ecclesiastes chapter 1 verse 3. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Diba? Para bang ang sabi dito is, at the end of the day, saan at paano ba naubos ang lakas mo at oras mo? Paano ba naubos? Ano ba ang pinupursu mo? Ano ba yung mga pursuit mo? Diba? Habol ka ng habol ng tagumpay. Yan yung sinasabi dito eh. Ano ba ang mapapala natin? Sabi ni King Solomon, doon sa pagpapagal natin, under the sun. Kasi iba po ang world system di ba? Ang sistema ng mundo kasi talaga, kailangan talaga makuha mo talaga yung satisfaction and fulfillment by your own. Kailangan meron ka niyan para maging masaya ka. Pero sabi ni Solomon, ano nga ba mapapala ng tao sa pagpapagal? Di ba? Fulfillment doesn't come with anything that the world has to offer. Hindi porke nasa iyo na ang lahat, church, fulfilled na ang life mo. There's always the feeling of emptiness pag wala ang Panginoon. Maniwala po kayo, there's always a feeling of emptiness pag wala si Lord sa iyo. Di ba? Ano nga, sabi nga ni Solomon, anong mapapala ko na pagpapagod ko? Papapagod ko ng kapapagod. Di ba? At the end of the day, naubos lang yung oras ko. Naubos lang yung lakas ko. For instance, tingnan nyo po, sabi ni Solomon, in book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 14, sabi niya, I observe everything going on under the sun. And really, it is all meaningless. Sabi ni Solomon, siguro na-realize niya, nasa akin ang lahat eh. Pero, iiwan ko rin pala ito lahat. Temporary lang pala lahat ito. Diba? Alam naman natin yun eh. Alam naman natin yun, church, na pag kinuha tayo ng Lord, pag-aagawan lang yan ng mga maiiwan sa atin. Diba? Nagpagod ka. Actually, nagtipid ka nga eh. Nagtipid ka, halos sa breakfast lang ang kinakain mo para lang mabili mo yung isang bagay na yun, ma-invest mo. Nung kinuha ka ng Lord, pinag-agawan lang yun ng mga naiwan. Tama? Well, hindi ko po sinasabing masama mag-invest. Pero marami akong kilala, invest sila ng invest. Nung namatay sila, pinagbebenta lang din ng mga naiwanan eh. Di ba? Hindi po masama mag-invest. Ang sa akin lang, church, baka nakakalimutan mo, nung mag-invest din sa langit. Diba? Kasi mag-invest ka din na merong eternal value. Wag lang dito sa ibabaw ng lupa. Anong sabi ni King Solomon? I have been everything.
I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless. It's all worth nothing. Sabi ni Solomon again, it's all meaningless. Well, of course, church, alam ko, that's not the way you want your life to turn out. Gusto natin, ang bawat isa sa atin, maging significant yung buhay. Everyone wants to matter and wants to make a difference sa kanyang buhay. Pero ang tanong nga, church, is, paano mo ma-ensure that your life is significant? Di ba, sabi ko sa inyo kanina, lahat naman tayo, yun ang goal natin, maging significant yung life natin. Ano yung pwede mong gawin ngayon na masasabi mo in the future, I have lived a significant life? Nagkaroon ba ng meaning, nagkaroon ba ng kahulugan o substantial yung buhay mo? Alam niyo po, makikita mo yan, maririnig mo yan sa mga kadalasan sa eulogy. Nakatenda ba kayo ng burol? Diba sa eulogy, nakarinig na ba kayo ng pangit na sinasabi during eulogy? Wala, no? Kadalasan ang gaganda na sinasabi. Pero nung nabubuhay yung tao na yon, hindi nila masabi yon. Sinisiraan pa nga eh. Pero nung namatay, kung ano-anong magagandang sinasabi. Hindi nyo sabihin hanggat buhay pa. Diba? Para naman ma-appreciate nung tao. Ay kung kailan namatay na, diba? So, anong pwede mong gawin para maging significant yung life mo? Kasi, sabi ko nga sa inyo, sa eulogy, puro mga magagandang mga attributes ang maririnig mo. Pero ganun pa man, marahil siguro yung tao na yun, naging significant yung buhay niya. Alam mo ba na si Solomon spends the first 11 chapters of the book exploring and rejecting everything that most people try to find fulfillment. He said, all is meaningless. Walang kwenta pala. So, a feeling of satisfaction in today. Ano ba? What makes you happy? Sige nga, tanong mga katabi mo, anong nagpapasaya sa'yo? Well, syempre, pastor, papasaya sa akin. Unang-una, money. Di ba? Kahit walang jowa, basta may money, masaya ako. Tama ba? Pero mas masaya yung may money ka na may jowa ka pa. Amen. Kasi minsan ka-hypocrite, kahit walang jowa, basta may money. Hindi, basta may jowa at saka may money, mas masaya. Amen. Eh, sino yung masaya na may money na siya, meron pa siyang Lord? O, di ba? Mas masaya yon, di ba? O. Kasi, alam niyo pa, maniwala kayo sa akin. Napakatagal ko na po, matagal na akong believer. Lagi ko naririnig yan. I think they'll just justifying the situation. Hindi, kahit wala na silang lahat. Di ba? Kahit walang pera, basta meron akong Lord. Well, praise God. Praise God. Totoo naman yun. Talagang si Lord lang talaga, sapat na. Pero di ba, without hypocrisy, di ba mas masaya yung meron kang pera, meron ka pang Lord? Tama ba? Yun eh. Kasi, hindi. Si Lord okay na sa akin. Tama po yun. Kasi, God is enough. Pero, kailangan mo pa rin magbayad ng Meralco. Sige, punta ka doon sa Robinsons, mag-grocery ka, sabihin mo, meron kang Lord. Tapos, ilabas mo yung grocery. Tama ba ako? Minsan kasi nagiging gina-justify lang natin. Church, what makes you happy? Money, new gadgets, new house, new car, pleasure, power, fame, job. Yan ba'y nagpapasaya sa'yo? Well, hindi ko po sinasabi. Again, church hindi ko sinasabi na ito po ay evil. Pero sabi ko sa inyo, temporary lang ito. Temporary lang yan. Pwedeng bukas, wala na yan. Pwedeng mamaya, hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Now, sabi ko po sa inyo, in-spend ni Solomon first 11 chapters exploring ano ba talaga ang life. Then, he arrives sa chapter 12. Nandirito yung conclusion ng Solomon's search. Wow. Sabi niya, ito pala ang conclusion ko. In Book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13-14. Again, bago natin ito basahin, si Solomon, nasa kanya ang lahat. Marami siya na wala tayo ngayon. Amen? Unang-una, the wisdom na binigay ng Lord sa kanya, the wealth. Diba? Daming asawa ni Solomon.
Di ba? Ang pinakamahirap pa doon, ang dami niyang biyanan. Kasi 700 na asawa ni Solomon, di ba? Amen ba? Tapos mayroon pang 300 na concubines. So church, sabi niya, all is meaningless pala. Ito pala yung conclusion ng life. Ecclesiastes chapter 12 verse 13-14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Yun pala yung conclusion lang. Amen. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Isang araw, church, haharap tayo sa Panginoon at magsusulit po tayo. Naniniwala ko, isa sa itatanong ng Panginoon kung nagkaroon tayo ng significant life. Yung significant life, hindi nangangahulugan, nasa iyo na ang lahat. Ang significant life, church, kung nasa iyo si Kristo. Amen? Isang araw talaga, face to face, magbibigay talaga, mag-a-account tayo eh. Mag-a-account talaga tayo, haharap tayo sa Panginoon. So, importante talaga, dapat meron kang Christ. Amen? So, yun pala yung conclusion niya of all the things na na-experience niya. So, anong gustong sabihin sa atin ni Solomon? In Ecclesiastes chapter 12, verses 1-7, remember your Creator. Church, again, the word remember. Your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Wag na raw natin hayaan, dumating pa yung panahon, kasi nandun na siya eh. Nandun na siya, sabi nga natin sa salitang Tagalog, nasa rurok na siya ng tagumpay. Nasa kanya na yung lahat. Diba? Sabi niya, in verse 1, wag na natin hayaang masayang, maubos lang yung panahon natin paghahabol dito sa mga bagay na to. Kasi hindi yun na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Satisfaction and fulfillment. In verse 2, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain. Ano ibig sabihin nito? Remember your Creator. Wag na natin hintayin pang kung kailan lumabo yung mata mo, doon mo gusto magbasa ng Bible. Tama. Verse 3, when the keepers of the house tremble, and the strong men stoop when the grinders cease, because they are few, and those looking through the windows grow dim. Remember mo na ang Lord hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa, bago maubos ang ipin. Tama yung sabi. Grinders cease, because they are few. Diba? Ano ibig sabihin? Kasi tumatanda ka na. Kaya remember your Creator. When the doors to the street are closed and the sound grinding fades, when people rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. Ano ibig sabihin yan? Well, church, hindi mo may tatanggi, habang nagkakaedad ka, humihina pandinig mo. Tama? Humihina. Naririnig niyo ba ako dyan sa likod? Ha? Ano yun? Amen. So sabi, alalahanin mo pa hanggat maliwanag pa yung pandinig mo. Verse 5, when people are afraid of heights and of dangers in the streets, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along and desire no longer is stirred, then people go to their eternal home and mourners go about the streets. Ayan na, sabi ganun, wag mo nang hantayin, remember mo na yung Creator mo, alalahanin mo na yung Creator mo hanggat malakas ka pa. Diba? Kasi kung kailan may sakit na, doon gusto mag-serve. Diba, naalala nyo yung joke natin dati, diba? Yung dinalaw ni pastor sa ospital. Kasi tagal na, sabi, brother, ano ba? Magsiserve tayo. Pasok ka sa ministry. Busy, pastor, busy. Diba? Busy. Sa araw, nagkasakit. Nandun sa ospital. Diba? Dumating si pastor. Siyempre, pagpe-pray, hinawakan niya si pastor. Pastor, gusto ko po mag-serve. Di ba, naalala niyo yung kwento na yon?
Kung kailan may sakit na, doon gusto mag-serve. Di ba? Anong gusto mong serve? Sabi ni Pastor, anong gusto mag-serve? Gusto ko po dance ministry. Huwag na raw natin hintayin pa, church, na sumakit na yung mga kasukasuhan, maglabasan na yung mga arthritis, di ba? Bago ka mag-serve. Di ba? In verse 6, remember him before the silver cord is severed and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring and the wheel broken at the well. Yan. Kung kailan ka naman kukunin na may taning na, doon ka pa lalapit sa Panginoon. May kilala akong ganyan eh. Sabi nung uncle ko. Buhay pa yun eh. Ay, buhay pa ba yun? Dali buhay pa. Ay! Buhay pa. Kasi sinishare namin yun eh. Itong verse 6 na ito, sinishare namin. Sabi niya, Noy! Kasi sa Bicol kasi, pagka pamangkin ka, Noy ang tawag sa'yo. Noy! Wais ini! Kasi sinishare, tanggapin mo na si Lord. Kasi baka mamaya kunin ka na niya. May wais ini. Alam ko, pag malapit na ako mamamatay, doon na ako tatanggap. Sabi namin, paano ngayon kung di ka na magising? Di ba? Paano kung mabangga ka na lang dyan sa kalsada at hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus? So sabi dito, wag mo hintayin na mamatay ka na kasi di ba sabi natin, life is short and eternity is too long to be wrong. Amen ba yon? Church, verse 7, and the dust returns to the ground and it came from, and the spirit returns to God who gave it. So ano sinasabi niya dito? If you want to find fulfillment, you need to make God your priority. Pag sinabi natin priority, He's the center of your interests. He's the center of your activities. Siya yung lagi mong iniisip. Lagi mong iniisip, sandali, may cell group ako pero may nag-i-invite sa akin doon ng party. Ano pa unahin ko? Ngalang may church ako ng Sunday, may outing kami. Pero church, pwede ba sabihin na, yung nag-i-invite siya, pwede bang sumunod na lang? Mag-church lang ako? Pwede ba yon? Amen? Di ba pwede? Hindi. Pero ang dahil, hindi. Marami namang Sundays eh. Diba? Marami namang Sundays. Well, nasa sa inyo po yun, conviction nyo po yun. Pero dapat maliwanag sa puso mo na meron kang big day kay Lord. Meron kang divine appointment kay Lord. Amen? And all these things shall be added unto you, sabi ng Matthew 6:33. Alam niyo po, may blessing in putting God first. May pagpapala yung maniwala po kayo sa akin. Pag inuna mo ang Panginoon, may blessing. Nga lang minsan kasi, skeptic tayo, natatakot tayo. Takot tayo kasi baka iwanan ako. Di ba, may lechon pa naman. Di ba? Baka maubusan ako. Yung kasama pa naman doon, mga pandayo yung mga yun. Di ba? Di ba natatakot tayo? Di ba natatakot tayo na unahin si Lord? Kasi hindi tayo nagtitiwala. Hindi tayo nagtitiwala doon sa pangako ng Panginoon na pag inuna natin siya, may pagpapala. Amen ba yon? Sabi mo sa katabi mo, put God first. Amen? So yun naman ang gusto na sabihin sa atin dito ni Solomon eh. Nasa akin ang lahat, pero meaningless pala yung life pag wala ang Diyos. Pero marahil siguro sinasabi mo, pastor, alam mo, naniniwala naman ako sa Diyos. Ayan. At lagi ko naman siyang naiisip. Nagsisimba nga ako paminsan-minsan. Di ba? Well, lagi naman ako nag-church. Lagi ko naman siya naiisip. Naniniwala naman ako kay Lord. Hindi naman ako nakakalimot. Ayan na naman tayo. Di ba? Well, masaya ko na nasabi mo yan. Pero yung Ecclesiastes 12:1, sabi doon, remember your Creator, it means much more than thinking about God. Hindi lang yun yung naiisip mo lang si Lord. Hindi naman ako nakakalimot, naiisip ko naman lagi si Lord eh. Pero yung sabi ng Bible, yung remember your Creator, it's more than thinking about God. Church, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13-14, remember to fear God
and remember to keep His commandments. And that's the whole duty of man. Again, now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, nung sinabi ni Solomon na remember your Creator, it is much more than thinking about God. Ulitin ko, hindi lang siya basta naiisip lang natin ng Diyos. Ang sabi dito, two things. Number one, fear God. Okay. Pag sinabi ng Bible na fear God, hindi sabi matakot tayo sa Diyos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Hindi ka nagwo-worship. Hindi ka pumupunta dito every Sunday dahil natatakot ka sa Diyos. Natatakot ka kung anong pwedeng mangyari sa'yo. No, God is not a mean God. In fact, He's a loving, caring, gracious God. Kaya ka nandito because of your grateful heart. Kaya ka nandito kasi binabalik mo yung papuri at pasasalamat mo ng pagsamba sa Panginoon. Nagpapasalamat ka dahil mahal ka niya at mahal mo siya. Church, gusto kong mag-grow tayo in that relationship. Hindi ka nandito dahil takot ka sa Diyos. Ibang klaseng takot yun di ba? Yung naiisip na, kasi we were taught, di ba? Yung mga, nung kabataan tayo, di ba? Parang we all live by the rules sa relationship natin sa Panginoon. No, He's not a mean God. God is caring, church. Alam niya nga every detail ng buhay natin. Sabi niya nga sa John 10:10, I have come to give you life, an abundant life. Of course, dito sa ibabaw ng lupa and throughout eternity pag nasa Panginoon tayo. So church, ano ibig sabihin ng fear God? Fear God, pag sinabi ng Bible na fear God, Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. Diba? Yun pala yung fear of God. Fear of God kasi is ino-honor natin. Nire-revere natin ang Panginoon. Ibinibigay natin sa Kanya lahat ng papuri, lahat ng glory sa Kanya lang, hindi sa atin. Ibig sabihin nun, anumang achievements meron ka in your life, hindi ikaw yan. It's all about by the grace of the Lord. Amen. So, ang fear of God is, the fear of the Lord is to hate evil. Ibig sabihin, ayaw natin ng ayaw ng Diyos, pero mahal natin kung ano ang mahal ng Diyos. Okay, another one in Proverbs 16:6, the fear of the Lord is to depart from evil. Church, again, sabi nga, it's easier to say than done. Ang relationship natin sa Panginoon, even dito sa church na to, alam niyo po, ang pinopromote natin dito is not perfection. Ang pinopromote natin dito is progression. Diba? Yung progress. Kasi magiging perfect lang tayo pagdating natin sa langit. Amen. Habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, talaga may mga battles tayo. Pero importante, nagpo-progress tayo. Tama po ba yon? So the fear of the Lord is to depart from evil. Ibig sabihin, again, kaaway, ayaw natin, we hate what God hates. But we love what God loves. Amen. Again, church, gusto ni Lord, nandito tayo, nagwo-worship, nagpe-praise tayo sa Kanya, not because of rules, but because you know that He loves you. Alam mo na merong nagmamahal sa yung Diyos. Iniwan ka na ng lahat, pero ang Panginoon, hindi ka iiwanan. Amen. Ano ba? Ang sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tama. Pag ang taong may takot sa Diyos, punong-puno ng karunungan yan. Kaya kita mo yung mga taong kausap mo na walang wisdom, laging palpak. May kilala kayong ganon? Parang walang wisdom yung ginagawa. Napakasimple lang naman, pero parang walang wisdom. Kasi nga, hindi kasali si Lord. Diba? Parang, oh Lord, diyan ka muna. Kaya ko na to. Ako na lang to, Lord. Ako lang. Kaya, pag hindi involved si Lord, walang wisdom. Amen? Kasi ang kailangan natin, godly wisdom, hindi worldly wisdom. Maring naging successful ka, worldly, pero maniwala po kayo sa akin, hindi magtatagal yan. So number one is, sabi doon sa two things, number one,
is to fear God. Number 2 is to keep His commandments. To keep His commandments, ito po yung pag-obey natin dun sa Word. Kasi nga, sabi natin, di ba, yung ating statement of faith is, the Word of God is our final authority. Pag sinabi natin final authority, ano ba yung sabi ng salita ng Diyos dito sa sitwasyon na to? Hindi yung desisyon ko, hindi yung plano ko, hindi yung authority ko, pero ang final authority ko, anong sabi ng Bible? Di ba? Kasi it's our final authority of what we believe and how we are to live. Amen? So putting God first is the most important thing we can do. Paulit-ulit na nating naririnig. Di ba? Na gawin natin priority si Lord. Mag-focus tayo sa Kanya, hindi sa sarili lang natin. Kasi pag nakafocus tayo sa mga sarili natin, misguided po tayo. Malaking pagkakamali ang pag sarili tayo nakafocus. Tingnan natin yung calendar ninyo. Yung calendar nyo lang today, tingnan natin kung ano o pang ilan si Lord sa priority mo. Well, obviously, mukhang number 1 si Lord sa priority mo today. Kasi nandito ka ngayon sa church. Amen ba yon? Tingnan mo yung calendar mo. Nasaan si Lord doon? Paggising mo sa umaga. Diba? Kasi alam niyo po, in obedience, there is blessing and miracles. May pagpapala sa pagsunod. Kahit nga usapang tao lang subukan mo na sumusunod ka sa magulang mo. Di ba meron kang extrang baon, mga youth? Di ba? Pag masunurin ka sa magulang mo, mahaba ang buhay. Pag masunurin ka sa magulang mo, may gift, may bonus, di ba? How much more kay Lord? Amen? Now, tanungin ko po kayo, what are your priorities? Gusto mo malaman kung paano mo ma-measure yung priorities mo? Gusto mo? Magkaroon tayo ng simple test. Okay. From 1 to 10, nasaan si Lord doon sa mga priorities mo? From 1 to 10. Ngayong araw na to, from 1 to 10. Bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, Thursday, Friday, Saturday, nasaan si Lord sa mga priorities mo? You see, priorities have a lot to do with how effective you are in your life at getting what you want. Totoo po yun. Kasi ang tawag doon, focus. Kaya nung sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart also. Kasi kung ano ang importante sa'yo, nandoon yung puso mo. Tama? Kung ano importante sa'yo, nandoon yung priority mo. Mayroon akong narinig na kwento. Meron daw isang mama. Talagang gustong-gusto niya talagang yumaman. Ayan. Gustong-gusto niya yumaman. So, narinig niya na para ikaw ay magtagumpay, para ka yumaman, is mag-work hard ka. Well, tama naman, di ba? Working hard. Tama naman. Okay. Pero ang alam niya na working hard is sineset aside niya ang Panginoon, secondary na nga lang si Lord sa kanya. Hindi niya priority si Lord. Tapos ang alam niyang trabaho, siyempre, is hard labor. Maghukay ng kalsada. Okay? So, nagsimula siya na maghukay ng kalsada, pero hindi naman siya yumaman. Ang nagkaroon lang siya, sakit ng likuran. Priority check. Alam nyo, sa totoo lang, nasa church ka nga ngayon, nakikinig ka ng word, pero chinecheck mo yung email mo. Chinecheck mo kung meron kang mga Facebook messages. Meron kang mga Instagram messages. Tinitingnan mo kung ilan na nag-like do sa picture mo. Di ba? Nasa church ka, nasa cell group ka, tayo ka ng tayo, chinecheck mo yung cellphone mo, baka may tumawag. Church, mas importante ba yung tatawag sa'yo kaysa doon sa presensya ng Panginoon? Amen? Pastor, napaka-killjoy mo naman. Hindi po. Hindi po ako killjoy. Siguro, sabi ko nga, kinikiliti ko lang yung relationship nyo kay Lord. Diba? Ano ba? Ibigay mo na yung 1 oras at kalahati kay Lord during service. Mag-focus ka lang. Focus ka na lang kay Lord. Hayaan mo na yan. All these things shall be added unto you pagkatapos niyan. Amen ba yon? Hindi ka mapakali. Makalabas ka muna, baka may tumawag. Diba? Makalabas ka.
Hindi ka mapakali kasi tinitingnan mo kung anong lalabas sa loto. Ano ba? Di ba? Ano bang number ang lumabas? Pero nasa worship service ka, hindi ka mapakali. Diba? Tingin ka ng tingin sa phone. Set aside mo yung phone mo na yan. Di ba? Maniwala po kayo sa akin, church. Pag hindi mo tinigil yan, yung phone na yan, mawawala yan. Nanakawin ng diablo yan. Di ba? Tapos di nandun. Sabi niya, may kwentong ganyan. Doon sa pasita, pa-cellphone. Na-snatch. Di ba, na-snatch, sabi niya. Tinan mo kung paano tayo mag-justify. Ay, na-snatch phone ko. Siguro, mas nangangailangan siya kaysa sa akin. Hindi po, na-snatch talaga yun. Di ba? Na-snatch yun. Yung phone nyo. Naniwala kayo. Again, sabi mo sa katabi mo, itigil mo na yung pagsi-cellphone na yan pag may service at yung palabas-labas mo kasi mananakaw yan. Amen. Ano pa naman yung 1 oras at kalahati lang? Church, 1 oras at kalahati ka lang sa church, hindi mo pa ibigay kay Lord, matagal pa yung nanood ka ng Netflix. Tama? Grabe, isang upuan, yung 16 episodes, tinapos mo eh. Tama, umamin kayo, tinatapos mo yun. Pero 1 oras at kalahati, hindi ka mapakali. Pero, ikaw yung maraming hinihingi kay Lord. Diba? Ikaw tong hingi kay Lord. So, sabi ko, ba't ganun? Ba't ganun yung relationship natin kay Lord? Diba? Pag wala ka ng conviction na nararamdaman, problema po yon. Amen? Make God your priority. Working hard without the right priorities will only get you pain and frustration. Gawin mong priority si Lord sa araw-araw. Christian life is not just coming to church every Sunday. God is not part of your life. He is your life. Amen? So, the key to fulfilling or meaningful life is not pleasure. Church, maniwala po kayo sa akin, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng fulfillment. Hindi yung pleasure. So, ang sagot po is, again, unahin mo ang Panginoon. Having the right priorities, fulfilled life is equals to fulfilled life and a happy life. Now, question, nasaan nga ba si Lord sa mga priorities mo? Nasaan si Lord sa priorities mo? Wag na lang yung linggo, kasi baka sabihin nyo, nandito nga ako, pastor. Yung Lunes hanggang Sabado, nasaan si Lord? Pang-ilan si Lord sa mga priorities mo? Lagi na lang ba siyang nakikipag-compete sa schedule mo? Pagka may dumating na pagkakataon between Lord and kung ano pa yan, Lord una. Doon tayo humihingi ng budget. Doon tayo humihingi ng protection. Doon tayo humihingi ng healing. Diba? Tapos isi-set aside mo. Diba? Gawin mo siyang priority. Huwag mong gawing competition yung mga schedule mo para kay Lord. Kung minsan, pag linggo nga, hindi ako makapag-church, naging kompetensya ni Lord yung labada mo. Diba? Sino dito yung kakompetensya ni Lord yung labada? Ang labada ba mauubos? Hindi naman mauubos ang labada. Maniwala po kayo sa akin, lalo na kung may anak ka na, no? Patapon-tapon lang ng damit. Hindi mauubos ang labada. Maniwala po kasi iwanan mo yan, unahin mo si Lord, pag uwi mo, may magre-regalo sa'yo ng washing machine. Yan. Amen. Yan. So, wag mong gawing competition ni Lord yung mga bagay, yung hobbies mo, di ba, yung mga lakad mo. Pwede ka namang sumunod. Unahin ko muna si Lord, di ba? Sunod na lang ako dyan. Basta tirahan niyo ako ng lechon. Maniwala po kayo sa church. I'm saying this, of course, by experience. Unahin mo si Lord, may pagpapala. Proverbs 16:3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Put God first. Amen? Matthew 6:33, paulit-ulit yung naririnig dito yan. And lastly, another repeated expression is chasing after the wind. Yan. Kanina sabi, meaningless. Under the sun. Ngayon naman, chasing after the wind. Ecclesiastes chapter 1 verse 14. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. Ito pong phrase na to is a word picture describing yung effort natin na walang resulta. Walang resulta, wala kang na-gain.
Well, by the way, wala naman sa ating makakahuli ng hangin. Tama? No one can catch the wind. Kaya sabi, chasing the wind lang pala yun. Para bang busy ka, pero hindi fruitful. Alam nyo yun? Alam mo yung naging busy ka, pero walang resulta? Di ba? Pumasada ka ng linggo, pag uwi mo, nabutas lahat ng gulong mo. Pambili lang ng gulong, kulang pa. May testimony po kasi tayo ng ganon. Sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Diba? Bigyan din natin ng importansya, mga kapatid, yung mga may eternal value. Nakuha niyo yung point ko? Lahat, nag-i-invest sa mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, pero subukan din natin mag-invest ng mga bagay na may eternal value. Kung may time ka sa Netflix, dapat may time ka din kay Lord. Amen? Nakakabili ka nga ng mamahalin na cellphone, pero yung tagti 300 na Bible, hindi mo mabili. Tingnan nyo, magkano cellphone ninyo? Thousands of pesos, correct? Eh, pastor, nasa app na yung Bible eh. Well, pero iba pa rin yung meron kang hard copy. Maganda pa rin yung may hard copy ka. Amen? Kasi minsan pag nagdi-devotion, nagbabasa ka sa cellphone mo, maya-maya may mga magpa-pop up, di ba? Sana kung good news, hindi, naniiningil eh. So, sira na yung devotion mo. Di ba? So, tingnan nyo to, bigyan ko kayo, sabi natin, busy but not fruitful. Mark chapter 11 verse 13. Sabi dito, seeing in the distance a fig tree in a leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves. Nakita ni Jesus yung puno ng fig. From a distance, nung nilapitan niya, walang bunga. Puro lang dahon. So anong ang illustration nito sa atin? Church, we may look good from afar, pero pag tiningnan mo ng malapit, wala naman palang bunga. Wala naman palang pinoproduce na fruit. Alam nyo, in Christian life, pag nasa iyong banal na spirito, magpuproduce siya ng fruit. In book of Galatians chapter 5 verse 22, alam nyo yung fruit ng Holy Spirit. Diba? The fruit of the Holy Spirit is joy. Yung sinasabi natin, iba ang joy sa happiness. Ang joy sa loob, ang happiness sa labas. Ang fruit ng Holy Spirit, dapat nagpo-produce yan sa buhay natin. Yun yung sinasabi natin kanina eh. Pag nakita ba tayo ng Panginoon, puro lang ba dahon ang makikita sa atin? Wala bang bunga? Diba? Meron ka na bang nadala sa Panginoon? May na-sharean ka na ba ng word? May na-invite ka na ba sa church? Nagpo-produce ba yung fruit ng Holy Spirit sa'yo? Love, joy, peace, kindness, diba? Long-suffering, diba? Yan ba ay napoproduce sa life mo? Diba? So, church today, upon hearing yung ating pong message, alam niyo po, si King Solomon gives us a similar advice. Alam niya na problem is real. Depression is real. Pero alam niya din, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. And there's more. Alam niyo, sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God has made everything beautiful in its time. Church, lahat ng bagay gumaganda pag yan ay naaayon sa panahon ng Panginoon. Amen? Church, maniwala po kayo sa akin. Kaya pala merong emptiness sa heart ng tao. Laging parang merong kulang kasi nag-set nga ng eternity ang Diyos sa puso natin. Hindi man natin yan maunawaan, pero isang araw, maintindihan natin yan ng lubusan. Every human soul is a God-given awareness that there is something more. Hindi lamang kung ano yung mga achievements mo, hindi lang kung ano yung mga nakasabit doon sa kwarto mo na mga promotions, sa mga achievements, o anumang meron ka narating. There's something more. There's something more than this temporary world. And with that awareness of eternity comes a hope. Sabi natin, sa Diyos, lagi kang may pag-asa.
Hope that we can one day find a fulfillment not afforded by this vanity in this world. So, ang typical interpretation ay, church, God is placing, or God's placing an eternal longing or sense of eternity in human heart. Ganito lang kasimple yan. Bago ka pumunta kanina sa church, ano ang nararamdaman mo? Yun pala ang Lord, naglagay pala ng sense of longingness. Diba? Yung longing ka sa Panginoon, yung gustong-gusto mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Because man cannot live without God. Man cannot live without God. Maniwala po kayo sa akin. You cannot continue this life living without God. Kaya nga, pag lumayo ka sa Lord, saan pa man, babalik ka din eh. Diba? Kasi nga meron kang sense of longingness sa puso mo. Kaya kung lumayo ka, wag mo na pahabain pa yung pain. Diba? Balik ka na agad. We have a sense of eternity in our lives. We possess an innate knowledge that there is something more to life than we can see and experience in here and now. Naka-implant pa sa puso pala natin yung divine na longingness na yun, church. Aware tayo na yung soul natin lives forever. Hindi po kasi tayo talaga taga rito. Dumaan lang talaga tayo dito sa mundo na to. Tayo daw ay transient lang dito. Okay? Tayo daw ay mga makalangit. Sabi mo sa katabi mo, makalangit ka pala. Amen? Amen? Kaya pala yun pala yung longingness sa heart natin. Kaya pala nararamdaman mo pala yung minsan may void, may emptiness. Kaya pala kahit na ma-reach mo yung goal mo, parang wala pa rin kwenta. Ang kailangan mo pala si Jesus.